Okay, so proceed na tayo sa calculation. Yeah, isa-isahin natin 'yan. Yung basic sa calculation sa shear, madali lang talaga siya, kumbaga procedural siya, ano. Halimbawa, katulad nito, 'yan. So sabi dito, a reinforced concrete beam has a width of 250 and an overall depth of 400 mm. So drawing natin yung beam para mas makita niyo. So let's say this is your section ng beam, and then ilalagay ko dito class yung P natin, which is 250. Sabi dito, overall depth is 400, okay? So this is 400. Tapos the concrete cover to the centroid of the reinforcement is 60 mm. Okay? So 60 mm yung ating wala ditong nabanggit kung anong type ng beam siya. So we're gonna assume na siya ay simply supported. So lagi naman gano'n 'pag walang given, so assume niyo na simply supported siya. So 60 mm 'to. Ibig sabihin yung ating effective depth is 340. Okay, so 340 yung effective depth natin. Next. So the material properties are F prime of C na 21 megapascals. Meron tayong Fy which is 420 megapascals. Given din yung 10 mm diameter ng stirrups. So yung diameter ng stirrup is D sub S. So ito ay 10 mm. And then dalawa yung leg, sabi dito two-legged vertical stirrup. So dalawang legs. And then meron din tayo ditong FYT na 208 megapascals. Tapos given na din dito, so the beam spans 5 meters and supports a dead load of 15 kilonewton per meter and a live load of 30 kilonewton per meter. So length of the beam is 5 meters. Dead load natin is 15 kilonewton per meter and live load natin is 30 kilonewton per meter. So ang tanong dito, calculate the VC if the beam is subjected to shear and flexure only. Ibig sabihin, walang axial compression, wala ding axial tension. So kung magde-design ka, ganito yung gawin natin. So, i-align na natin sa mismong design. So determine design VU. So kung sabi ko nga kanina, kung gusto mong kumuha ng VU, tapos yung common way na ginagawa, kailangan muna natin kuhanin yung or gumawa ng shear diagram. Okay, so unahin natin yung first step, drawing natin yung beam. I-align na lang natin sa design, ano. Kumbaga kahit BC pa lang ito yung kinukuha, kuhanin natin yung VU kasi gagamitin niya rin sa sunod na tanong, ano. So let's say ito yung ating load. Yan, yung load natin is yun yung WU natin. So compute natin muna yung WU. So sabi dito, meron daw tayong 15 kilonewton per meter na dead load. And yung live load natin na 30. Guys, dito walang nabanggit kung included na yung weight ng beam. Therefore, kailangan natin siyang i-add. Okay? I-add natin yung weight ng beam. So tatandaan, ang weight ng beam ay equal sa unit weight ng concrete times yung area ng beam natin. Okay? So 23.6 kilonewton per cubic meter. Ita-times mo siya dun sa area natin which is 0.25 by 0.4.
Okay, so dito makukuha niyo yung weight ng beam na i-a-add natin dito sa dead load. So compute nyo guys, tingnan natin. So may nakuha ko dito na 23.6, ay 2.36 pala. Ito ay kilonewton per meter. Okay, so add ko lang siya dito, 2.36. So makukuha natin ay 17.36 kilonewton per meter. So ang next step dyan is kailangan natin factored load kasi strength design na yung ginagamit natin. So 1.2 dead load 17.36 plus 1.6 ng live load natin na 30. So 1.2 times 17.36 plus 1.6 times 30. So dito makakakuha kayo ng 68.832. Okay? So next, kunin natin yung reaction. Okay? So kung makikita nyo, yan naman ay uniformly distributed load. So para makuha natin yung reaction sa A, let's say this is your A and this is B. Kuha lang tayo ng di ba? WUL over 2. So 68.832 times natin sa length, which is according to the problem ay 5 meters to. Dito makukuha natin yung RA. And so makakakuha kayo dyan ng 172.08. Okay? Okay, so drawing natin dito yung shear diagram niya. Di ba shear diagram niyan ay 172.08. Ito ay negative 172.08. Di ba ganyan yung shear diagram niyan? Ito yung 68.832. So, ang kailangan natin na VU is yung naka-offset dito. So, yung VU natin ay ito. Which is equal to, kapag nag-cut ka na lang ng section dito, kung ayaw mo mag-ratio proportion, mag-cut ka na lang section dito. Ito yung D natin. So, pag nag-cut ka ng section, ganito yung magiging itsura niyan. So, meron ka ditong 172.08. Meron tayo ditong 68.832. Ito yung distance natin na D. Ang D natin kanina dito ay 340 or 0.34 mm. So, calculate nominal shear strength of concrete BC. Gamit yung formula natin kanina wherein yung VC ay 0.17 lambda times square root ng F prime of C times BW times T. So, yung ating tanong sa kanina, BC. So, yung VC natin ay equal sa 0.17 lambda square root ng F prime of C BW times T. Okay? So, yung lambda natin, wala binanggit. So, normal weight concrete tayo dyan. BW natin ay 250. Yan, 340 yung ating D. So, store ko lang muna to sa A. Yung sagot kanina, 148. 0.17 times 1.0 times square root ng 21 times 250 times 340. Guys, pa-double check ako. So, may makukuha kayo dyan na 66,218. Nakuha nyo ba yan? 0.2188. Ayan. So, ito yung naka-newtons yan kasi
Itong term kasi na 'to naka-megapascals 'to. Kahit naka-square root 'to ano, yung unit niya kasi ano lang, parang hindi affected yung unit dito sa naka-square root na f prime of c. Ito ay naka-mm, ito ay naka-mm din. Okay? Kaya siya naka-newtons. Ang MPa kasi ay newton per millimeter squared, ano, square millimeters. Okay, so ito na yung sagot natin for number 1. Okay, so for number 2, ang tinatanong naman niya, determine the theoretical spacing of 10 mm stirrups using the shear VU at the critical section. So yung shear VU at the critical section, nakuha na natin yan, which is yung 148 kanina. Ano? Ang next step, before natin siya makuha, di ba nakuha natin yung BC, i-check nyo yung BS and i-determine kasi natin kung sufficient ba yung section natin. Kasi kung hindi siya sufficient sa design, mali na yun. Kailangan mo mag-adjust. Okay? So, compute natin yung BS. VU ay equal natin sa V times Vn, wherein Vn is Vc plus Vs. So, VU over V equal sa Vc plus Vs. Take note, yung V natin ay equal sa 0.75 for shear. Okay? So, ito ay, huwag kakalimutan to. 0.75 siya sa shear. Okay? So, VU natin is 148.67712. Guys, dapat same yung unit. So, ita-times na natin to sa 1,000 para naka-newtons yan. Over 0.75. Equate natin siya sa BC natin na 66. 218.2188 plus VS. So, dito yung VS natin, makukuha nyo yan. Pa-compute guys. So, may nakuha ko dito na 132.07. 017. 0.9412. Yan. So, gets na, VS, nakuha na natin. Ngayon, you have to check kung sufficient ba yung section. So, para masabi natin kung sufficient yung section, lagyan natin dito yung step. So, another term for sufficiency or adequacy. So, check natin if yung VS natin ay less than sa 0.67 square root ng f prime of c BW times D. So, compute natin, no? 0.67 square root ng 21 times mo sa 250 by 340. Check natin kung mas malaki to. Ang BS natin ay 132. 017.9412. 0.67 times square root ng 21. Ta-times natin sa 250 times 340. Yan. So, meron tayo ditong 260,977.6858. 260,977.6858. Yan. Next. So, next step natin dyan is, di ba, okay, So, since yung VS natin ay less than dun sa value na to, okay, so yung ating beam section is adequate, or sufficient siya para madala yung shear
na dapat niya dalhin. Okay? So, ganun yung concept dyan. Gawa ko dito class ng arrow. Yan. Ito yung ating VN. Ito yung ating 0.5 VC. Ito yung ating VC. Okay? Kapag yung VN natin ay nandito, halimbawa nandyan yung VN natin, walang stirrups. Kapag ang VN ay nandito, walang stirrups na kailangan. Okay? VN less than 0.5. Okay? Pag yung VN natin ay nandito na, yan, minimum area of shear reinforcement is needed. Minimum area of shear reinforcement is needed. Okay? Yan lang yung sasaloy nyo dyan, kaya ako naglagay niya. Kapag nandito na, more than BC, anong rule natin dyan? So, calculate the spacing. Using yung ating yan, using itong formula na to. Okay? So, yun lang naman yung tatlo mong tatandaan. And kapag na-calculate nyo na, pag nandito na kayo sa step na to, meron pa din tayong gagawin dyan mamaya. Ano? Yan yung mahirap sa shear. Procedural to masyado. Okay, so dapat sa ulo mo yung steps. Okay, so kung mapapansin nyo, yung BS natin is 132. And kung i-compute natin yung BN, ano yung BN natin? Di ba may BU kayo kanina? Ito. No, lalagyan natin dito ha. Sa isa natin. Ang VN natin equals sa VU over yung phi natin. So kanina may VU tayo which is 148. To, kunin ko to. So VN natin is ito. Wait lang natin, no. So meron ako ditong 198,236. 0.6. Okay, sige. Next. Oh, guys, nasaan yung 0.5 VC? So balik tayo, nasaan yung VC natin? Ang VC natin is 66 lang. Lagyan natin dito ha. Yan, ito yung VC natin. Anong kalahati ng VC? Divide natin sa yung 66,218.2188. Divide mo sa 2. So meron kang 33,109. 0.1094. Okay, so yan yan, no? Ngayon, yung BN natin, saan siya napatak? Dito ba siya sa less than sa 30, ano? Itong BN natin. Nandito ba siya? Nandito o nandito? So, since ang BN natin ay 198.236, 198,236.16 newtons, which is larger than 66,218.2188, therefore, nandito tayo sa case na to. Ano? Calculate the spacing.
which is ang ating gagamitin is yung BS, ano. Kunin natin yung BS kanina. Ito yung BS natin, 'di ba? Ito. So, gagamitan natin siya nung formula which is equal to AVFYT times D over S. Yan. So, BS natin is 132,017.9412. Ang area ng shear reinforcement natin is, sabi sa problem ay, ito, two-legged vertical stirrups. Ito. Ibig sabihin, dalawang legs. Ano? So, ibig sabihin yan, ang stirrups niya dito ay nakaganito lang. Halimbawa, may bakal dyan or may bakal dito na, let's say, 3. So, dalawa lang yung leg ng ating stirrups. Lagay ko dito, dalawang pi over 4 times, di ba 10 yung ano niya, diameter, no? Then, FYT, tatandaan nyo, yung FYT ay iba sa FY. Ang FYT ay yung yield strength ng ating stirrups, which is 280. Iba, hindi ito ha, hindi ito. FYT, so 280. 280 ang gagamitin natin. And then, yung ating effective depth, which is 340. Over spacing. So, S yung ating hinahanap, ano? Ito ay, divide natin sa 80 times sa 340. Hindi pala. 113 na. Yan. So, ito yung theoretical spacing. Ano? Hindi pa yan yung recommended. Ano? Theoretical. Ito yung sagot natin sa number 2. So, theoretical spacing natin is 113.272. So, kung mag-provide tayo ng stirrup, so say S equals 110 mm. Dapat round down. Ano? So, round down. Tatandaan, round down. Pag spacing, round down. Ha? Ayan. Ngayon, hindi pa tayo sure dyan kasi you have to check kung yung BS natin ay magfa-fall dun sa, kasi meron tayong tinatawag na SMAX or maximum spacing. So, para malaman natin yung maximum spacing, kailangan ma-check mo muna if yung BS natin ay less than or greater than dun sa 0.33 square root ng F prime of C BW times D. Okay? So, compute natin. 0.33 square root ng F prime of C, which is equal to 21. B natin 250, D natin ay 340. So, check natin yung, ang BS natin is yung 132. Check natin kung alin mas malaki sa dalawa. Kung tama ba to. One, two, 8. 128, 541. 0.248. Makikita nyo dito, mali, baliktad, greater than dapat siya. Okay? So, balik tayo dun sa kanina. So, sabi kanina, kapag yung BS natin ay greater than, yan. Pag ito yung condition, S max ay equal sa D over 2 or 600. Smaller dito. Okay? Ngayon, pag ang condition ay baliktad, ito kasi ay naging greater than. So, kapag BS mo ay greater than sa 0.33, square root ng F prime of C times BW times D, yung S max natin ay equal sa D over 4
or 300 mm. Okay, so ngayon, ano yung recommended na spacing natin? So, compute natin yung Smax, ano? So, Smax ay equal sa D over 4, which is 340 over 4 or 300 mm. Check natin yung 340 over 4. So, ang 340 over 4 ay 85 lang. Ano? Therefore, since 85 yung Smax natin, so yung ating recommended spacing is equal to, tingnan nyo ha, yung S natin ay greater than Smax. Therefore, dapat Smax yung gagamitin natin. No, bawal siya lumagpas sa Smax. Ano? So dito, ang gagamitin natin ay 85 mm or 80 mm. Pwedeng divisible by 10 or divisible by 5. Ano? Or 25. Pwedeng 75. Ayan. So, yan yung recommendation natin pagka magde-design kayo ng ganyan. Ibig sabihin, sa beam natin, let's say ito yung ating length ng beam. Yung stirrups natin, initially meron yung offset na konti, let's say 50 mm. Tapos the rest na dito ay 85 sa portion na to. Okay? So, ito ay puro S equals 85. Or ang nakalagay dyan sa plano ay ganito. Sa plano nakalagay dyan ay divided 50, ano. Tapos ito yung spacing natin. Nakalagay dyan ay, meron kasing schedule ng beam yan. So, let's say nakaturo dito. 10 mm diameter stirrups. Spaced at 1 at 50 mm. Ibig sabihin yung una ay 50 mm. Tapos bibilangan mo kung ilang baka, let's say 5 or 6. Halimbawa lang, ano, bilangan natin, let's say ito yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilang offset yun? 1, 2, 3, 4, 5. Pati ang sunod na dito ay 5 at 85 mm or 80 mm. Tapos yung mga sunod, mas malaki na. Let's say, ang sumunod ay 150. Nakalagay doon ay the rest at 150 mm. Yan, ganun yung nakalagay sa mga plano. Ano? Ngayon, paano mo malalaman kung kailan mo pwedeng gamitin na yung mga ganito? So, kailangan, kung gusto mo na ma-optimize talaga yung design, kailangan nakadrawing yung shear diagram mo. Okay? So, di ba, ang dinesign natin ay yung portion na to, which is yung naka-offset ng D. Yan, pwede nyong gawin na, di ba, ito yung VU, ano? So, may mga portion dito na, let's say dito sa portion na to, let's say sa portion na to ay hanggang dito lang yung BC. Diga, ang BC na may shear strength pa din yan, no? Ng concrete. Ibig sabihin dito sa portion na to, tsaka sa 0.5 BC, itong portion na to, minimum area lang ng reinforcement. Ito yung 0.5 BC. Ito yung BC. So, yung portion na to, minimum lang yung kailangan mo na reinforcement dyan. Ibig sabihin, mga ano yan, usually SMAX ang gamit dyan. No? Tapos yung portion na to, dito hindi kailangan ng stirrups. Pero nilalagyan pa rin natin sa actual kasi syempre factor of safety din. No?
So ito ay no stirrups needed. So kino-compute natin yung length na yan. And then in between nito, in between dito ay minimum yung kailangan natin or S-max usually. Kasi usually yun ang naggo-govern ano. Okay? Clear pa tayo dun, class? Nage-gets niyo yung concept? Yan, may mga times na kailangan mo na kasi kung ang susundin niyo class ay yung VU lang ta's 85 all throughout the beam, magastos yun kasi ang daming bakal nun ano, ang daming stirrups nun. Imagine niyo, 85 yung spacing ng lahat ng stirrups mo. Eh, puwede ka naman magbawas kung mababa na yung shear sa portion na yun ano. Puwedeng gawin niyo diyan class is 'di ba meron kayong VU dito, mag-compute kayo ng another V dito para parang naka-divide sa segments lang. Halimbawa lang, puwedeng ganito yung setup ano. Let's say ito yung beam mo, draw ka dito ng shear diagram. Yan, halimbawa ganyan 'no. Let's say gusto ko dito sa portion na 'to, ah, ide-design ko siya sa BU. So, let's say ito yung BU natin. Then 'pag nalagay ko na yung stirrups kung ilan yun, let's say nakailan ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, sa pang-anim hahanapin ko yung katapat niya dito. Ano yung VU dito sa katapat na 'to? Ano yung shear diyan sa katapat na 'yan? So, diyan makakakuha ako ng panibagong kumbaga siya ay panibagong B equals ABFY D/S. Diyan makakakuha ako ng panibagong spacing. So, let's say hanggang dito lang, 'yan kukuha lang ako diyan. Siyempre mas konti na yung spacing mas malalaki yung spaces diyan kasi maliit na yung shear sa portion na 'to. Then saka ako dito maglalagay ng S-max. So, no stirrups needed, pero sa actual is S-max yung ginagamit 'no. Dito baka may mga ano na lang, yan may mga instances na ganyan pagka nagtitipid ano, yan madami yung spaces dito. Dito malalaki yung spacing. Yun, so ganun mag-design class ng ano, ng stirrups. Ngayon ang ating titingnan diyan muna, kasi may follow-up question ako dito. May follow-up question dito. Find the distance from the supports, 'to 'no, where stirrups are no longer required. So kailan daw ano, anong distance from the supports where the stirrups are no longer required? So ang concept natin, hindi required ang stirrups kapag Bn ay less than sa 0.5 BC. Guys, ito palang inano ko kanina dito ay ito yung phi dot may phi diyan. Kasi VU ang ginamit natin dito. So para malaman natin saan hindi required yung ano, pwede nating i-ratio and proportion na lang. So kanina ito ay 'di ba ito yung 5, ibig sabihin yung kalahati ay 2.5. VU natin na-compute natin 'to kanina. And kailangan natin kuhanin yung 0.5 BC kasi i-relation proportion natin. Ito yung kailangan natin. Ito yung X, ito yung 2.5 minus X. Kasi mula sa support yung tinatanong ano. So, pwede rin class na yung reaction dito ang kuhanin natin kasi linear naman siya.
ano, so puwedeng reaction ang kuhanin natin diyan. Okey, so kung reaction ang kukunin natin diyan dapat 172.08 puwede 'tong gamitin na or yung VU, kasi linear naman. So, ang gagawin ko diyan yung RA di-divide ko lang siya sa 2.5. Okey, so ito yung height na yun divided by itong total length na 2.5 and then yung equate natin siya sa phi times 0.5 ng VC over distance na 'to, 2.5 minus x. So, lagyan natin yung phi natin ay 0.75, yung RA natin ay 172.08 and then yung 0.5 VC natin na-compute natin siya kanina dito. I think yun ay itong 33. Pero dapat naka ito kasi naka-newtons ano, dapat naka-kN siya. Dapat naka-kN, okey. Guys, pa-compute ng x. Yan, ang nalabas sa'kin ay ano, ano 'to, 2.1392, 2.1392 from support ano. Okey, so ayun, yun yung sagot natin.